Sabi niya, boss, gusto mo dukutin na lang namin eh. Lahat ng mga ebidensya lahat sa Laguna nang gagaling, tsaka Tanay. Paano nangyayari yan? Siya rin na po pumilit na isabit yung mga pulis. Alam ko, hindi na siya naawa doon sa mga tao na wala namang kinalaman. Mo, Opo. kilala mong boses ni Opo. Atong Ang? Medyo malat po. Malat? Sa cellphone. Paano mo nalalaman na boses ni Atong Ang yung nasa loudspeaker? Ay, siya lang naman po ang tinawagan niya na Boss A eh. So yung sinabi ni Atong Ang na nag-volunteer ka daw na pagdudukotin nila yung mga tao na yan. Yes, sir. Ganito po yan, sir. Eh, sir, Kwento ko. Ganito po, sir. Ang kwento dyan, sir. deklaro mo muna. Yes, sir. Totoo yan, sinabi mo during a meeting. Sir, Atong hindi Ang. ko na po matandaan na, kung nasabi ko. Pero kung may nabitawan mo akong salita, pero pabito man siguro, sir. Hindi ko na matatandaan, sir. Pero nagkakaroon po kami ng case conference meeting together with the anti-cybercrime. With the NBI po, sir. Sandali, makinig ka. Ikaw ay hindi ka pa retired eh. Hindi ka pa malimutin. Words like that, you cannot just easily slip by your mind. Kung sinabi mo na nag-volunteer ka sa kanya na pagdudukutin lang natin yan, sir. True or false? No, sir. Ha? No. Yes, sir. So nagsinungaling si Atong Ang. Hindi ko na po matatandaan, sir. Ang paggamit sa pananampalataya sa sugal, yung baka sakali, yung pampaswerte, yung mga sugarol, grabe yun ang mga superstitious beliefs. No? Meron silang superstitious beliefs na pag magsugal, di pwedeng kailangan iwasan pag may maglibing na patay. No, isa yan sa superstitious belief. Pero ang paggamit sa pananampalataya sa sugal, lalo na sa swerte, mga kapatid, ay hindi ito turo ng simbahan, hindi ito turo ng Diyos. Hindi ito turo sa Biblia and even sa Catechism of the Catholic Church. Dahil ang tunay na kahulugan ng pananampalataya, kung tingnan natin ang Hebreo Kapitulo 11, versikulo 1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, kasiguruhan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay paniniwala sa Diyos at hindi sa kapalaran ng swerte. Di ba? Kung tingnan natin sa Catechism of the Catholic Church, numero 2413, sinabi na ang sugal, yung gambling, no? Although di mabasa sa Biblia, letra por letra, yung sugal o gambling. Pero, sabi sa Catechism of the Catholic Church, 2413, ang paglagay ng pera sa swerte ay hindi masama umano sa sarili nito. Ngunit, magiging masama ito. Una, kung nauuwi sa pagiging adik. Kung nauuwi sa pagiging gutom. Magiging daan ito sa pagiging irresponsable lalo na sa pamilya at sa mga obligasyon. Pagiging sanhi sa pandaraya at ito ang masama. Meron ng mga nawawala matagal na 2021. Kaya kung ginagamit ang pananampalataya sa sugal o swerte, ito ay maling pananaw mga kapatid. Hindi ito tunay na pananampalataya, kundi isang uri ng pagsubok sa Diyos. Isang maling paniniwala na ibinigay kung anong gusto ng walang responsibilidad. So, ang tunay na pananampalataya ay hindi nakabatay sa swerte, hindi nakabatay sa sugal. Yung swerte, kadalasan, ang kanilang argumento, wala namang mawala
kung maniniwala ta nito, lalo na swerte. Pero ang laki palang mawala natin. Bakit? Dahil sa Catechism of the Catholic Church 2138, superstition is a total departure of the worship that we give to the true God. So ang pananampalataya, ang totoong pananampalataya ay hindi nakabatay sa swerte, sa sugal, kundi sa tiwala sa Diyos at pagsunod sa kanyang mga utos. Ang paniniwalang bahala na ang Diyos habang umaasa sa swerte, habang umaasa sa sugal, ay hindi tamang pananampalataya. Ito ay isang maling paggamit sa paniniwala sa Diyos. Ang tamang pananampalataya ay hindi dapat magbunga ng ganitong bahala na ang Diyos, umaasa sa swerte, kundi ang tamang pananampalataya ay dapat magbunga ito sa pagsisikap, tamang pamumuhay, at kabutihan sa kapwa. Tinatalakay natin ito mga kapatid dahil di basta-basta kahit na yung argumento nila, sugal naman yan. Sugal lang man yan. Pero madalas, kahit yun ang madalas na palusot, na tila maliit lang na bagay, pero delikado dahil ito'y katulad din sa shabu. Magiging addiction, delikado talaga, pumapatay na ng tao. Kung tingnan natin ang malalim na pangyayari, lalo na sa ating panahon ngayon, di ba? Yung issue kaugnay sa wheating, yung issue kaugnay sa online casino, online sabong, meron pang mga karera machines. Alam nyo, hindi ito isang personal na bisyo. Ito'y isang sugat sa moralidad at espiritual. Ito'y isang pasanin ng lipunan. Ito'y salot ng ating bayan. At eto na, nagbubulgara na sila, no? Bakit? Kung malala, si Bato, nilaglag ni Miss Greta. Media, lagi nakafocus na kami lagi. Hindi lang kami kumikibot. Pinapanood ko lang kung ano nangyayari. Kaya nakafocus sa inyong investigasyon. Dahil, naturalmente, doon last nawala, yung bago nawala yung mga tao, doon sa sabungan ninyo. I just would like to tell you na kaya nakasintro, baka sabihin mo na kayo lang ang pinagtutukan. Kayo talaga. Binanatan noon ni Gretchen Barreto si Senador Ronald de la Rosa Bato ang nanguna sa pag-imbestiga sa Senado kaugnay sa mga nawawalang sabungero dahil sa sinabi nitong may alam siya kung sino ang nasa likod at utak sa mga nawawalang sabungero. Nilaglag na ng aktres na si Gretchen Barreto si Senator Bato de la Rosa na tumatalpak din daw sa gitna ng Senate hearing tungkol sa mga nawawalang sabungero. Ang mahal ng relo ni Bato, saan kaya nagaling yan? My God! A senator has that watch. Oh my gosh! How did Bato ever become a senator? Tingnan mo yung line of questioning niya. Kailangan talaga lawyer ang mga nakaupo. People, vote wisely. Don't vote Bato. My gosh! Dapat sa'yo, game show. Tumatalpak kasi kung si Bato na to Bato, ilabas natin yung mga talpak mo kaya. Alam ko may balance to sa'yo, Kate, no? Kate Villalon. The truth will come out, Bato. Dininay ni Senator Bato na nagpasikat siya sa hearing. Tinanggi rin niyang parokyano siya ng kahit anong sugal. Pero aminado ang senator na mamahalin ang kanyang relo dahil may K naman daw siyang magsuot nito. Nagsalita na ang Simbahang Katoliko sa pahayag ni CBCP President Pablo Cardinal David
na nangamba ang simbahang Katoliko sa iba't ibang uri ng sugal sa ating bansa. Post, Cardinal Pablo Virgilio David criticized government's handling of online gambling, calling it a theater of the absurd. He said officials are committing moral negligence in allowing widespread access to betting platforms. Cardinal David said the government is complicit in exposing children and families to the dangers of gambling addiction by legalizing online platforms that are accessible 24/7, even to minors. May katanungan tayo, yes or no lang yan, na pwede ninyong sagutin. Pabor ba kayo na dapat ihinto ng gobyerno, ipahinto ng gobyerno ang lahat ng uri ng sugal? Oh. Grabe ang adiksyon sa sugal. At sana din, hindi lang sa sugal, alam nyo, grabe ang adiksyon din sa pornography. Sa ibang mga Muslim countries, bawal at nakablock ang pornography. Pero dito sa ating bansa, wala pang gumagawang batas kaugnay diyan. Ang lumitaw na testigo, meron daw siyang, abangan natin yan, meron daw siyang alas. Idinimanda siya, haharapin daw umano niya. Gigil namang dumepensa si alias Totoy sa eksklusibong panayam sa kanya ni News 5 anchor Cheryl Cosim. Ginit niyang si Atong Ang mismo ang nag-utos na iligpit ang mga sabongero. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 anchor Cheryl Cosim. Cheryl, ano pa mga binunyag ni alias Totoy? G.in ni alias Totoy si Atong Ang bilang mastermind nga dito sa pagkawala ng mga sabungero. Idinawit din ni Totoy ang dalawang witness na kasama ni Ang kanina sa pagsasampa nga ng reklamo sa Mandaluyong Prosecutor's Office. 15 years daw silang magkasama kaya alam niya ang lahat ng sikreto ng negosyante. Umabot na raw sa 108 sabongero ang umano'y ipinapatay ni Ang. Ayon pa kay alias Totoy, may hawak siyang USB at nandoon daw lahat ang mga ebidensya. Narito ang kanyang pahayag. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Huwag ka magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. At Cheryl, ano ang reaksyon ni alias Totoy sa patong-patong na reklamo laban sa kanya? Handa raw sagutin ni alias Totoy ang mga reklamo. Pinabulaanan niya na sinubukan niyang humingi ng pera kay Ang. Si alias Totoy pa raw ang 2 beses na pinadalhan ng sulat ng kampo ni Ang para baligtarin nga ni Totoy ang kanyang mga pahayag kapalit ng kalahating bilyong piso. Narito ang kanyang pahayag. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Cheryl. Ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Attorney Carol. Yan si Attorney Carol, kasabwat yan sa patayan. Alam ng lahat yan. May iba pa bang pinangalanan si alias Totoy? Jiggy, ibubulgar pa raw ang mga sangkot na pulis para makarating na nga ito kay PNP Chief Nicolas Torre III. Kinaladkad din ni alias Totoy ang pangalan ng aktres na si Gretchen Barreto. Imposible raw na walang alam itong si Barreto lalo't miyembro raw siya ng tinatawag nilang Alpha Group. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Dahil ba close sila ni Ginoong Atong Ang or may nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement siya dito sa missing sabongeros? Yes, Cheryl, kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, babagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin para mapatunayan natin. Okay, may nabasa ako dito ni St. Oscar Romero.
Di siya bumuto daw dahil tumaya siya ng di ko na lang pangalanan. Pero naalala nyo ba na dumaan din yan sa Senate hearing kaugnay sa issue na pag malaki na ang price ay may pinipili silang sinong manalo? Pero ano na kaya ang resulta sa naturang investigation kaugnay niyan? Ha? So, sa sugal mga kapatid, iba't ibang anyo ng sugal, ito'y patuloy talaga na nagpahina sa ating bansa. Dahil may tinatawag na sistematikong korupsyon kahit na sa mga video karera. Sa likod ng bawat sugal, merong mga pagbibigay ayuda sa sinumang pwedeng magprotekta sa kanila. At may napaulat ba na pwedeng sa politiko, may tumanggap ng suhol galing sa sugal, may sa mga pulis, kaya nga sa issue dito, di ba? May senador daw, may 2 congressman daw, may mga mataas na posisyon sa pulis. Anong dahilan? Upang magbulag-bulagan. Upang magkunwaring wala silang nakita at wala silang alam. Sa ganitong paraan, pinalakas nito ang kultura ng katiwalian. Pasok muna tayo sa punto por punto mga kapatid dahil may meeting kami, may mga seminarians daw na dumating. No? Nagtawag sa akin si Doktor. Okay. So, pasok na tayo sa punto por punto sa pagkakataong ito. Sandali muna. Okay. So, dahil dyan sa phrase na my church. Totoo ba yun? Ayon po sa kanya, mga kababayan, sa Pasugo Magazine daw mababasa ang pahayag ni Felix Manalo na my church. Tanong, totoo ba ang kanyang sinasabi? Sige nga, totoo bang nasa Pasugo Magazine yan? Ito papasahin natin itong pinagkunan ng mga CFD at ng iba pa para sabihing nagsabi si Felix Manalo ng phrase na my church. Dito po sa article ni Teodoro Locsin, Felix Manalo at 1 Foot in Heaven. Ito po pala ay galing sa Free Press, February 11, 1950 issue. Ganito po ang ating mababasa. When we expressed shock at such censorable language, Manalo said, "Why, who is Quirino? He is a man just the same as I am. I am not afraid of him. Show fear to no man. That is the best way to defend your rights. Members of my church were beaten up, some killed, because they refused to vote for Quirino." Dito po sa nabasa natin, na galing pala sa Free Press, hindi pala sa Pasugo Magazine, nagsabi si Felix Manalo na members of my church were beaten up. Mali pala itong si Alpha dahil sa Free Press at hindi po sa Pasugo Magazine ito mababasa. Naku naman. Kaya at this point, ang masasabi ni Cabornok, busted! Yan! Mali yan! Nako. Mula po doon sa sinabi ni Felix Manalo na members of my church were beaten up, ano ba ang pahayag ng miyembrong ito ni Manalo? Eto, panoorin natin. Kasi sinasabi, ginagamit ito ng mga Catholic Social Defenders at yung iba pang mga detractors, lalo na yun si Sebastian Reffenborg, palit-ulit na ginamit yung pasugo na yan para patunayan na talagang inaangkin ni kapatid na Felix Manalo na siya ang nagmamay-ari ng Iglesia ni Cristo. Dahil dyan nga sa my church. Kasi sabi nila, yan daw ay possessive daw.
Di ba? Yan daw ay nagpapakita ng possession, pagmamay-ari, sabi ng ganon. Okay. Aba, grabe naman talaga. Ayon po sa kanya, dahil nagsabi si Felix Manalo na members of my church were beaten up. Ibig sabihin, ay daw sa mga kumakalaban sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, pagmamay-ari na daw ito ni Felix Manalo. Sandali. Ano ba ang ibig sabihin ng phrase na my church? Alam niyo po kung, siyempre, uso naman ngayon yung mga AI technologies. Try natin sa AI technology, i-type mo. If someone says, my church, what does it mean? At yung lumalabas, sabi dito, when someone says, my church, they are referring to the specific Christian congregation or religious community that they personally belong to and regularly attend for worship. Ibig sabihin, kung sinabi mo palang my church, ibig sabihin nito, ikaw ay kaanib sa nasabing iglesia. Ikaw pala ay dumadalo at naging kaanib sa iglesyang sinasabi na my church. Naku, yun palang ibig sabihin nun. Hindi naman talaga ibig sabihin na dahil sinabi mong my church, kagad-agad, ikaw na yung founder nun. Hindi naman Mamaya, malalaman ninyo kung paano na magiging ikaw yung founder kapag nagsabi kang my church. Mamaya, no? Sige. So, ano pa ang mga pahayag ni Alpha na miyembro ng Iglesia ni Cristo ni Manalo? Sige, panoorin natin. Kapag titingnan natin sa the Merriam-Webster Dictionary, ang kahulugan ho ng my, di ba? Kasi sabi nila, yung my daw, nagpapakita daw yun ng possession, pagmamay-ari. Diba? Ano ba yung kahulugan ng my? Punta tayo dun sa general reference, yung dictionary. Ano ba meaning ng una? Pinakaunan niya na meaning ay of or relating to me or myself, especially as possessor. O, yan yung una. Diba? Possessor, yung nagmamay-ari. Pero meron pa, agent. Ano ba yung agent? Kumakatawan, in behalf, object of an action, yung receiving ng action o nagiging object, indirect, di ba? Hindi talaga sa yung subject na tumatanggap ng action word or familiar person. Kaya hindi lang possession ang meaning ng my. Kaya yung mga nagsasabi na dahil daw sinabi my church ay ibig daw sabihin nun ay pagmamay-ari daw mismo ni kapatid na Felix Manalo ang Iglesia ni Cristo. Yan ay ad ignorantiam. Mga ignorante lang yan. Ayan So, ayon po sa kanya, kapag sinabing members of my church were beaten up, hindi daw ibig sabihin nito, pagmamay-ari na kaagad. So, kung sinabi ni Felix Manalo na my church, hindi naman ibig sabihin daw nito, pagmamay-ari na ni Felix Manalo at may binatayan siyang aklat, itong The Merriam-Webster Dictionary, na sinasabi, my adjective of or relating to me or myself, especially as possessor, agent, object on an action, or familiar person. Tapos, kanyang pinipilipit pa, Grabe talaga. Tanong, totoo ba itong kanyang sinasabi? Susuriin natin yan. Pamasahin natin ang aklat para masagot na ngayong tanong dito po sa Grammar for Teachers, a Guide to American English for Native and Non-Native Speakers na isinulat ni Andrea De Capua. Page 71 ng ating babasahin. Ganito po ang sabi dito. Possessive adjectives are followed by a noun or noun phrase. Example, my in this is my book. Dito po sa nabasa natin, yung my pala, halimbawa, my book. Yung salitang my doon ay isang possessive adjective. Yun pala yun. So, ang salitang my sa my church, lumalabas, ay isa pong possessive adjective. Kaya nga doon sa ipinakita niyang referensya, yung salitang my ay isang adjective. At ano pa ang pinapahiwating ng isang possessive adjective kagaya ng salitang my doon sa
my church. O, itutuloy natin ang basa. Possessive adjectives and possessive pronouns are similar because they both refer to possession or ownership. Napakaliwanag. Talagang pagmamay-ari ni Felix Manalo yung kanyang iglesia kapag sinabing my church. Ito talagang si Alpha Palpak. Ako naman. Halimbawa, ikaw, Alpha, ikaw, miyembro ka ng iglesia ni Cristo ni Manalo, sasabihin mong aking iglesia ito. Doon ako sumasamba sa aking iglesia. Tama naman. Aking iglesia, correct, my church. Yun naman talaga. Kasi nga, kaanib ka nga doon sa iglesia mo. Syempre, kung kaanib ka, hindi mo ba yun pagmamay-ari? Ito talagang si Alpha Palpak. Palpak talaga. Kaya tama talaga na possession or ownership ang tinutukoy ng salitang my sa my church. Kaya itong sinasabi ni Alpha, nako, sinungaling. Busted! Yan! Mali yan! Yung sabi niya, ignorante daw yung mga Katoliko. Actually, bumabalik sa kanya ngayon. Siya yung ignorante ngayon. Yan yung lumalabas nagbigay pa nga siya ng mga halimbawa ito, panoorin natin. Kasi kapag sinundan natin yan, na dahil sinabi my church, possession, possessive. So, ibig mong sabihin, mali din yung sinabi ni Rizal. Diba, sabi kasi ni Rizal, my country. Yung country na tinutukoy ay ang Pilipinas. Tanong, si Rizal ba ang nagmamay-ari ng Pilipinas? Hindi. Magmamay-ari natin lahat yan. Mga Pilipino. Pero bakit sinabi niya my, singular, my country, siya lang? Pagmamay-ari ba niya Pilipinas? Hindi. Basahin kasi yung context. Ano ba context? The whole thought of my whole life has always been love for my country and her moral and material development. Ano ba yung context? Yung kanyang pag-ibig sa kanyang bansa. Malamang Pilipino siya. Diba? Kaya sasabihin niya talaga my country. Ibig mong sabihin, pagmamay-ari ni Rizal ang Pilipinas. Kaya mali yung argumento nila sa paggamit ng pasugong yan. Dahil sinabi ni kapatid na Felix Manalo na my church, pagmamay-ari yung iglesia ni Cristo, wala. Appeal to ignorance. Yan ay fallacious statement. Diba? Kapag sinundan pa natin yan, dyan sa Biblia, sa New English Translation, diba? Sinabi din ni Apostol Pablo, my people. Pagmamayari ba niya yung mga tao na yun na nasa Corinto? Hindi naman kaya mali yung paggamit nila ng batayan na yan dun sa pasugo na sinasabi nila, lagi nilang ipinang-aasar sa atin na aminado daw ang Felix na my church, pagmamay-ari daw niya yung iglesia ni Cristo. Hindi. Siya ay agent in behalf, kumakatawan lamang. Siya yung sugong leader malamang. Ganon din si Rizal, di ba? Yung dahil sa pagmamahal niya sa bansang Pilipinas, ipinaglaban niya yon, laban sa mga praile. My country, sabi yung ganon. Ganon din si Apostol Pablo, my people. Doon sa iglesia na kanyang pinangungunahan. Doon sa kanyang halimbawa, mga kababayan, halimbawa, yung sabi daw ni Rizal, love for my country. Yung tanong niya kaagad, dahil sinabi ni Jose Rizal na my country, ibig bang sabihin nito, si Jose Rizal na ang may-ari ng Pilipinas? Grabe namang logic niya, no? Kakaiba. Sandali. Ano ba ang ibig sabihin kapag sinabi mong my country? Halimbawa, sasabihin, I love my country. Diba? Paano kaya kung gano'n? Ibig bang sabihin to, ako na ang may-ari ng bansang ito? Yan bang lumalabas? Ayon po sa AI, when someone says, my country, they are referring to the nation or geographical area where they were born, live, or hold citizenship. Napakaliwanag. Ibig sabihin po, kapag sinabi mong my country, ibig sabihin nito, ikaw ay naninirahan sa nasabing bansa na iyong tinutukoy. Ako naman, ito si Alpha talaga. Isa pa, nagpaliwanag pa siya. Sabi pa niya dito, kasi nabasa niya sa New English Translation, sa Roma 11:14, sabi kasi ni Pablo dito sa saling ito, provoke my people. Tapos sabay hirit, dahil sinabi ni Apostol Pablo na my people, ibig sabihin nito, si Apostol Pablo na ang may-ari ng mga tao.
Grabe namang logic yan, ano? Kakaiba naman yan, ano? Grabe talaga. Tanong, ano ba ang ibig sabihin kapag sinabing, my people? When someone says, my people, they are typically referring to a group of individuals they feel a strong sense of connection with. O klarong-klaro, may ibig sabihin, meron ka palang connection doon sa grupo na yon. Kaya nga ikaw, kung kaanin ka doon, sasabihin mo, aking grupo. Diba? My group, my people. O, diba? Kung sinabi mo na, my people, ibig sabihin nito, ikaw pala ay may connection sa isang grupo ng tao. Klarong-klaro po yan. Yung nabasa niya, Roma 11:14 ng New English Translation. Katunayan, sa iba pang ang salin. Halimbawa, ito na sa New International Version, in the hope that I may somehow arouse my own people to envy and save some of them. Klarong-klaro. Hindi lang my people, yung sinasabi, ang sabi dito, my own people. Klarong-klaro. Ownership. Grabe, diniin na talaga ng talata. Talagang nagpapahayag ng possession or ownership. Ako naman. Kaya nga nagtataka ako, kahit sa ibang salin, yung my people, my own people, ayaw niyang maniwala na ito'y possession. Possession nga yan. Kaya nga, my own people. Grabe naman. Tapos, meron pa siyang isang halimbawa na akala niya, nakakalusot na siya. O, eto, panoorin natin. Kapag susundan pa natin, mga epokrito. Di ba? Appeal to hypocrisy itong mga Catholic field defenders. Bakit? Kasi nga mismo, si Pope Pius V, di ba sinabi din niya, my church. So, ibig bang sabihin, pag mamayari ni Pope Pius yung Catholic Church? Hindi. Appeal to hypocrisy. O ayon sa kanya, doon sa aklat na the Church of Rome, not the ancient church of this country, ang sabi daw, railing at my church. Yan daw ang sabi ni Pope Pius V. Ayon kay Alpha, dahil sinabi ni Pope Pius V na my church, ibig bang sabihin nito, si Pope Pius V na ang may-ari ng iglesia? Ulitin natin, kapag sasabihin kong my church, ibig sabihin nun, kaanib po ako sa iglesyang nabanggit. Ibig sabihin, dahil sinabi ni Pope Pius V na my church, pwede ko bang sabihin na iglesia ni Pope Pius V? Pwede. Diba? Ano bang iglesia ni Pope Pius V? Di iglesia katolika. Naku naman, grabe naman talaga. O ganito, para simplihan natin. Yung iglesia ni Pope Pius V, yan po ay isang descriptive name. Pero tatanungin ka, ano ba yung iglesia ni Pope Pius V? Siyempre, yung sasagot iglesia katolika, apostolika romana. Kasi yan yung official name. Diba ganun yun? Ngayon, si Kristo naman. Nung sinabi ni Kristo na my church, doon sa Mateo 16:18, ibig sabihin ba nito, siya na ang founder ng iglesia? Hindi pa. Naging founder si Kristo ng kanyang iglesia nung sinabi niyang, I will build my church. Diba? Napakaliwanag. Ibig sabihin nun, yung kanyang kinaanibang iglesia, siya yung nagtayo nun. Kaya nga, I will build my church. Klarong-klaro naman yan. O, ano ba ang mas lumilitaw dito? Ibig sabihin, pwede naman pala nating tawaging iglesia ni Kristo ang iglesia na itinayo ni Kristo. Pero, yan po ay isang descriptive name lamang. Hindi po siya official name. Yung official name, Iglesia Katolika Apostolika Romana. At dapat tunayan na po natin yan dati pa Diba? O, ngayon, dito naman sa sinabi ni Felix Manalo na members of my church were beaten up. Sinabi lang po yun ni Felix Manalo dahil kaanib siya ng iglesyang yun na kanyang tinutukoy. Klaro naman yan. Kaya nga pwede nating tawaging Iglesia ni Manalo. Pero hindi yan yung official name. Descriptive name lang po yan. Iglesia ni Manalo. Ano bang official name? Di Iglesia ni Cristo. Wala naman tayong tutol doon. Yun naman yung nirehistro nila sa Securities and Exchange Commission. Diba? Iglesia ni Cristo. Church of Christ. Diba? So, tanong, pwede bang tawagin nating Iglesia ni Manalo? Siyempre pwede. Dahil yan ang descriptive name. Halimbawa, Iglesia ni Alpha. Pwede bang tawagin yon? Pwede. Diba? Mas lalo pong napatunayan natin, base sa ating natalakay, na mali ang katwiran
ni Alpha, palpak na ito. Palpak talaga. Naku. Ang mga arguments niya, hulog kay Caborno, mga kababayan. Ano po ang masasabi ninyo sa ating episode ngayon? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, ako po si Caborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po. At kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Caborno. At abangan nyo si Caborno, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless! I am Catholic, I am alive, I am